Patawarin mo po ako, Panginoon, kung nagawa ko sa kapwa ko dahil ang tingin na sa akin, sira ulo, inaapi ako. Wala akong kamag-anak dito. Kaya nagagawa ko masama. Mag-isang nakatira si Eva Torion sa pwestong ito sa sementeryo na tinatawag niyang bahay. Siya ay si Aling Bebang na kinakatakutan ng kanyang mismong mga kapitbahay. Madilim dito, konti lang ang gamit. Ngunit heto ang nakakatawag ng pansin. Ang nicho, nasa loob mismo ng kanyang bahay. At ang mga gamit niya, doon mismo nakapatong. Mas magandang matirang interior ng may nicho, tahimik pa. Mas magandang mag-isa lang ko sa buhay ko. Dahil po, Dahil naguguluhan ako sa sitwasyon sa pamilya na ako. dahil po, Dahil sa asawa ko, nasa kabilang babae niya. ang mga anak niyo po, ilan po? 4. Nasa Cebu. Meron siyang hanap buhay bilang isang manghihilot. Minsan, nangangalakal din siya ng basura. Diretsahan na siyang tinanong ng aming team tungkol sa bulong-bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Totoo nga ba na mangkukulam si Aling Bebang? Eto ang diretsang sagot niya. Sa lola ko, 16 anyos pa ako natuto ng pangkulam. Ang kapangyarihan niya ng kukulam, tinanggap ko po. Tabay ng kanyang pag-amin, ipinakita rin niya sa amin ang kanyang mga ginagamit sa pangkukulam. Ganito ginagawa ko. Ito, kumuha ko ng astile. Ito ang manika ko maliit. Tinutusok ko. Kandilang itim ng gamit ko. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kanyang mga pasabog. Diretsahan din niyang inamin sa aming team na kinulam nga niya sina Marian at Angie. At detalyado pang kwento niya kung papaano. Ito pa, para hindi siya makalakad. Nakapanakit si Aling Bebang. Yan ang pinaniniwalaan niya at ng mga nakulam niya. Kung ganon, ano ang pananagutan niya sa usapin ng batas? Pagkukulam sa ilalim ng ating batas ay hindi specifically prohibited, hindi rin siya punished. Ang pangkukulam is not punishable under any of the crimes as described in Book 2 of our Revised Penal Code. Marami sa Bible na practices, hindi lang naman witchcraft, sorcery, may tinatawag din na yung nakikipag-usap sa mga patay and all, spiritism, and maraming cases sa Bible na nag-resort yung mga tao to doing such evil practices. Pero let me just remind you, kasi nasa verses sa Deuteronomy 18:10-12, let no one be found among you who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or cast spells. Anyone who does these things is detestable to the Lord. Sa anthropology, usually hindi nga namin unang tinatanong kung totoo ba o hindi ang mga nangyayari kagaya ng mga kulam. Kasi ang kulam, hindi lang siya tungkol sa supernatural. Madalas may social relationship sa likod nito. Panginoon, tulungan mo po ang buhay ko. Dahil mahirap ang paningin ko. Patawarin mo ko sa mga taong nagawa ko. Kasi tao lang din tayo po, ma'am.